May nais rin sana akong ibahaging kwento sa inyo. Karanasan ko ito nung ako ay binata pa. 19 anyos pa lang ako nang ito ay mangyari. Totoo po ito. Hindi ko makakalimutan yung nakakatakot at masaklap kong karanasang iyon. Hanggang ngayon ay may mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan ko pa rin yung mga nangyari. Alam kong marami ang maaaring hindi maniwala sa mga sasabihin ko. Pero totoo pong naranasan ko ito mismo. May kahabaan nga po pala ang kwento kong ito. Kung kaya sana, ipagtiyagaan niyo pong basahin, sir. Hayaan niyong umpisahan ko sa pinakasimula at yung dahilan kung bakit ako napadpad sa peligrosong lugar na yon. Naninirahan kami noon sa probinsya. Doon ako'y sinilang at lumaki. Marami kaming magkakapatid. Kung kaya nasaksihan kong kahirapan sa murang edad pa lamang. Bali pangatlo ako sa aming lahat. Ang panganay namin ay isang babae. At para makaiwas sa kahirapan at obligasyon sa pamilya, ay nag-asawa ito na maaga at sumama sa lugar ng kanyang napangasawa. Ang sinundan ko ay lalaki, si Kuya Dencio. Di katulad ng ate namin, si Kuya Dencio ay may pagmamalasakit sa aming lahat. Mahal niya ang aming mga magulang. Ganon din kaming lahat ng mga kapatid niya. At yun yung katangiang nagustuhan ko sa kanya. At akin din naman iyong minana. Lahat ay ginagawa naming dalawa para makatulong sa buong pamilya namin. Sabi nga ng matatanda, ang gabi ay halos gawin naming araw. Wala kaming pinipiling trabaho. Basta alam naming makakatulong sa pangangailangan ng aming buong mag-anak. Kaya nangyayain kami ng kuya ko ng isa naming kaibigan na magtrabaho dun sa ibang lugar bilang mga laborer. Ay hindi na kami nagdalawang isip pa. Lalo pa nga at pera ang ibabayad sa amin. Siguro ay nagtataka kayo sa aking mga sinabi. Dun kasi sa amin noon ay hindi pera ang kadalasang ibinabayad, kundi mga pagkain tulad ng palay, mga gulay at kung ano-ano pa. Mahirap kasi ang pera sa probinsya namin noon. Kaya nga nakukontento na kami noon na makakain sa buong araw. Kaya nga kahit ang mga harap noon ay hindi na namin ginagawa. Dahil sa sitwasyon namin ay alam namin imposible rin naman itong matupad. Kaya sa madaling salita ay sumama kami ni Kuya sa kaibigan namin na si Jun. Sa unang pagkakataon ay nawalay kami sa aming mag-anak. At yun din ang unang pagkakataon na makararating kami ng ibang lugar. Isang malayong lugar. Tawid dagat ang pinunta namin. Natatandaan kong pagdating namin sa pier ay sumakay pa kami ng malaking bangka upang makarating doon. Pagdating namin sa kabilang pier ay naroon na yung tsuy ng kaibigan namin. Bali sinundo niya kami at dinala doon sa mismong lugar kung saan kami magtatrabaho. Tsuy niya ang nagpasok sa amin doon. Hindi pamilyar sa amin yung kamag-anak na yun ni John dahil ayon sa kanya, maliit pa ito nang umalis sa aming probinsya at doon na naglagi sa bayan na pinunta namin. Habang bumabiyahe kami papunta sa lugar ng pagtatrabahuan namin, ay may napansin akong kakaiba. Parang napakatahimik. Ganon din naman sa amin. Halos pareho pa nga ng lugar. Maraming puno, may malawak na kapatagan at ilang bundok. Pero ang ibig kong sabihin, parang ibang klase yung katahimikan sa lugar na yon, na para bang nababalot ito ng misteryo at hiwaga. Basta kakaiba yung pakiramdam ko. Kinikilabutan ako
nung mga oras na yon. Malayo pang biniyahe namin magmula doon sa pier. At malayo din mula sa kalsada kung gagawa namin. At nagtaka talaga ako nang dumating na kami doon sa mismong lugar. Dahil napakalaking bahay pala yung gagawin namin. Isa yung mansyon. Na naisip kong sino naman magpapatayo ng ganong kalaking bahay sa gitna ng ilang. Walang ibang bahay na naroon kundi tanging iyon lamang. At may higit sa 10 trabahador na gumagawa na doon. Bali karagdagan na lang kami. At dahil alanganin na sa oras nung kami ay dumating, kung kaya kinabukasan na kami pinag-umpisa ng trabaho. At nagkamali ako nang sabihin kong nag-iisa lang na bahay yun doon. Dahil kinagabihan ay dumagsa ang maraming tao. Na kung hindi ako nagkakamali ay hindi bababa sa 50. May mga lalaki at mayroon din namang mga babae. May mga matatanda at bata. Nasa paligid pala nung ginagawa namin ay may mga bahay din pala na natatabunan lang ng makapal na kakahuyan na mga nakatayo sa itaas ng mga kabundukan. At matagang nagpunta ang mga ito doon kahit madilim na sa daan at umuulan. Puno ng putik ang kanilang mga paa hanggang sa binti. Ang ilan sa kanila ay basa at giniginaw na. Napaisip kami kung anong meron. Bakit nagpuntahan yung mga taong ito doon? Hanggang sa nagulat na lang kami nang pumasok ang mga ito sa isang maliit na bahay na mayroong 2 pinto. Isang pinto para sa mga babae at isang pinto naman para sa mga lalaki. At nang sila ay lumabas, hindi na namin sila mga nakilala pa. Hindi na sila yung mga tao kaninang basa at nanlilimahid sa putik. Pagkat mga nakasuot na sila ng puting-puti na damit. Mahaba iyon na halos sumayad na nga sa lupa at natatakpan maging ang kanilang mga ulo. Noong mga panahong iyon ay limitado pa lang ang kaalaman namin tungkol sa kung ano ang mga ito. Kaya puro tanong ang naglalaro sa aming mga isipan. Maya-maya ay dumating dun sa pwesto namin yung tsuy ni John at pinaghahandaan niya kami. Ayusin daw namin ang aming mga sarili. Pagkat isasama niya kami sa kanilang pagpupulong. At kanya rin kaming ipakikilala sa may-ari na siya nagpapagawa ng mansyon. Kaya tumalima naman kaming 3 at nag-ayos nga ng aming mga sarili. Paglabas namin, ay kanya na kaming sinamahan doon sa pagdarausan nila. Napakadilim ng dinaraanan namin. Ang tanging liwanag lang ay yung mga ilaw na dala ng mga tao nakasuot ng puti. Pagdating namin doon ay pinaupo kami ng tsuy ni John sa may bandang likod. At nang makapasok ng lahat ay bigla nilang isinara yung pinto. Na napatitig talaga ako doon dahil iba na yung nararamdaman ko. Hindi maganda yung mga tumatakbo sa aking isipan noong mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay may isang lalaking nakasuot din ng puti at may suot itong kwintas na may malaking medalyon na nakapalawit. Pumunta ito sa harapan at matapos ibigay ang kanyang pagbati sa lahat ng mga naroon ay binanggit nito ang ukol sa mga bagong dating. At nagkatinginan kaming 3 dahil naisip naming kami na marahil yung kanyang tinutukoy. At biglang tumayo yung tsuy ni John na kanya kaming itinuro at ipinakilala sa kanilang lahat. Muling nagsalita yung lalaki at humingi ito ng paumanin sa amin. Sinabi nitong hindi kayo maaaring manatili doon habang isinasagawa nila yung kanilang pagpupulong. Kung kaya
pinakiusapan na niya kaming lumabas. Gusto lang raw niya kaming makita at makilala. Matapos iyon, ay bumalik na kami sa tutulugan namin. Naisip ko namang tama na rin yon. Dahil parang nakakailang. Pagkat sa suot pa lang, ay hindi na kami talaga nababagay sa pagtitipo na yon. Pagdating namin ay tamang-tama naman at luto na ang sinaing. O kaya nag-ihaw na lang kami ng daing at kumain na. At dahil sa pagod, ay maaga kaming nakatulog ang unang gabi namin doon. Kinabukasan ay nagsimula na kami magtrabaho. Dito na namin nalaman ng iba pa mga impormasyon tungkol sa lugar at sa may-ari. Yung pinakapinuno pala ng kanilang samahan ang siya ring may-ari ng mansyon. At lahat ng mga tao na nasa malapit ay pawang miyembro ng nasabing organisasyon. Kabilang na ang tsuhin ni Jun. Palakwento yung tsuhin niya kung kaya marami kaming nalaman. Pero nung huli ay niyaya niya kaming umanib. Wala naman daw mawawala at baka nga magkaroon pa kami. Nang tanungin namin ito sa kung ano ang mapapakinabang namin, kung sakaling umanib kami sa kanila, ay tumanggi na muna itong magpahayag. Sinabi niyang malalaman din namin ang lahat, lalo na kapag miyembro na kami. Napag-isip-isip namin magkapatid na tama naman yung sinabi ng tsuhin ni Jun, na wala namang mawawala sa amin kung kami ay aanib sa kanila. Dahil dati naman na kaming wala. At natuon ang atensyon namin sa sinasabi nitong magkakaroon pa kami. Kaya hindi naging mahirap para sa aming magdesisyon. Kinagabihan ay pinagbigay alam na kaagad namin sa tsuhin ni John na aanib kami sa kanilang samahan. At ikinatuwa iyon ng kanyang amo. Sabi pa ng tsuhin ni John sa amin, tama umano ang aming naging desisyon para magtuloy-tuloy at magtagal daw kami sa trabaho namin. Kaya nang sumunod na gabi ay tinanggap na nila kami sa kanilang organisasyon at isinagawa na kaagad yung ritual. At doon ako nagulat at parang gusto ko nang umatras nang malamang ko yung mga ipagagawa sa amin para sa pagganib. Kailangan naming sugatan yung aming mga braso at magpatulo ng dugo sa isang antigong lalagyan na nakapatong sa may mesa. Pero huli na para umatras. Kaya amin na lang tiniis yun. Matapos yung pag-aalay ng dugo, ay parang naubos ang aking lakas. At halos mawalan ako ng ulirat. Na isang bagay lang ang nais kong mangyari ng mga oras na yon. At iyon ay ang matapos na yung seremonya na yon. Kaya wala nang pumapasok sa isipan ko tungkol sa mga sinasabi at ginagawa nila. May mga sinasabi sila sa ibang lengguwahe at parang binabasbasan nung amo namin yung dugo na natipon at pinainom isa-isa sa kanilang mga kaanib. At pagkatapos noon ay sila namang mga opisyal. Pinasutan din nila kami noon ng damit na katulad ng suit nila. At marami pa silang ginawa pero di ko napansin pa ang mga bagay na yon. Ngunit bago matapos yung pagtitipong iyon, ay may nakita akong isang bagong umaga na sumilip sa akin. At iyon ay nang makita ko ang isang napakagandang babae na nagkukubli sa talukbong na kanyang suot. Doon ko naisip na tama lang yung pasya namin na umanib sa sama nila. Dahil nakita ko ng babaeng mamahalin ko. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Pero mali pala talaga yung ginawa naming pag-anib doon. Dahil hindi pala namin dapat na itinuon yung aming mga paningin sa mga bagay na nakikita lang namin. Dahil ang lahat pala ng iyon ay hindi totoo.
mga pakitang tao lang at pagbabalat kayo. Dahil ang totoo pala ay kanilang ikinukubli, tulad ng pagkukubli ng kanilang mga muka sa suot nilang talukbong. At puno pala talaga ng misteryo at tiwaga ang buong lugar na yon. At ito ay nababalot ng kadiliman. Walang katwiran at liwanag na nalalaman ang mga taong iyon, kundi puro liko at kasamaan. Sa pangunguna ng kanilang pinuno, na dinadaya nito at nilalabo ang kanilang mga isipan, na pinapaniwala sila sa mga bagay na mapaminsala, na ang tama ay kanyang pinagmumukhang mali sa kanilang harapan at yung mali ay kanyang ginagawang tama. Pero dahil sa husay nito kung kaya hindi mo yun mamamalayan. Minsan nga nang dumalo kami uli ng aming pagtitipon ay nasaksihan ko ang isa sa maituturing kong panlilinlang ng aming pinuno. At tandang-tanda ko pa yung mga katagang kanyang binitawan. Nakahilera noon ang mga kababaihan sa isang malaking silid at nabigyan ako ng pagkakataon na makasama sa ritual na iyon upang tumulong. Pero naroon lamang ako at si Kuya sa isang tabi, na sa gilid lamang kami. Nagsimulang umusal ng mga kataga yung amo namin, habang nakapikit naman yung mga babae. Patuloy yung pagbigkas nito ng mga kataga habang nilalapit ang isa-isa yung mga babaeng kaanib. Hanggang sa matapos na ito, sa tila panalangin niya at kanyang tinapatan yung mga babae. Pasimple akong tumingin at nakita kong kanyang hinihipuan ang mga ito sa masiselang bahagi ng kanilang mga katawan. Matapos niyang banggitin yung mga pangusap na huwag kang kikibo, Diyos ang hipo. At yung paraan ng paghawak niya ay hindi sa labas ng suot nilang damit, kundi kanya talaga iyong ipinapasok sa loob. Una ko ngang nasaksihan yung kalapastangan ng ginagawa nung aming pinuno sa mga kaanib naming kababaihan. Kaya doon pa lang ay medyo nag-iba na kaagad yung pakiramdam at paniniwala ko patungkol sa samahang inaniba namin ng kuya ko. Pero hindi doon natapos yung mga kakaiba at nakakakilabot nilang mga ritual. At may mga nararamdaman na akong hindi maganda. Tulad na lamang nung minsang mag-alay kaming muli ng dugo. Nakapikit kaming lahat noon. Pero dahil nga sa mga nararamdaman kong kakaiba, kung kaya pasimple akong nagdilat ng aking mga mata. At nakita kong nag-iba ang anyo ng leader namin. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan noong mga pagkakataon na yon. Pagkat noon lang ako nakakita ng ganong pangyayari sa buong buhay ko. Sa namalas ko ay tahasan kong masasabi na hindi siya tao, na kung aking iisipin ay para bang damit lamang yung kanyang katauhan na isinusuot para matakpan at maitago ang totoong siya. Nangingiti ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata. At kung minsan naman ay may nararamdaman akong umaali-aligid sa labas nung tinutulugan namin. At sa tono ng pananalita ng tsuhi ni Jun kapag amin itong kausap, ay mukhang hindi na nila kami pakakawalan pa. Pagkat marami na kaming nalalaman ukol sa kanilang samahan. At nararamdaman naming tatlo na hindi na kami mga trabador doon, kundi kami ay kanila ng bilanggo. Hanggang sa pati kami ay sapilitan na nilang pinapainom ng dugo sa tuwing sasapit yung araw
ng aming pag-inom noon. Minsan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap yung magandang babae na aking nakita. Nakipag-usap naman ito at sinabing Nita na lang ang itawag ko sa kanya. Pero kahit pinagbigyan ako nitong makipag-usap sa kanya, ay ramdam ko pa rin na atubili siya at may takot sa kanyang tinig. Kaya saglit lang kaming nagkausap noon. Pagkat delikado, kanya rin akong pinaalalahanan na mag-ingat palagi. At dahil sa sinabi niyang iyon, kung kaya lalo akong nakumbinsi na mayroon talaga nangyayaring mali sa lugar na yon. Hanggang sa isang araw ay pinatawag kaming lahat. Magtatanghali na noon. Na nang matipo na kami, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng leader namin ang biglang tumayo sa harapan at mayroon itong pinasa. At base sa aming narinig, isang kaanib umano ang may nagawang mali. Ang buong akala ko ay kakausapin lamang ito. Pero mayroon pala iyong kaakibat na parusa. At hindi magaan ang parusa para sa kanya. Dahil kamatayan ang ipinataw dito. Maya-maya ay dinala ito sa harapan. Suot ang mahaba niyang puting damit. Pero may saklob na itim na tela ang kanyang ulo. At nakapagtatakang hindi man lang ito pumapalag. Na para bang maluwag niyang tinanggap yung mapait niyang kapalaran na yon. Pinaluhod ito at matapos may bigkasing mga pangungusap yung leader namin ay bigla na itong ginilitan ng leeg. Nakakakilabot yung tagpong iyon na naisip kong parang ganun-ganun lang yung buhay. Na parang walang halaga sa lugar na yon. Pagkat para lang iyong isang manok na kinatay. Pero habang tumatagal kami doon, ay mas lalo pang nagiging malinaw na sa amin ang lahat. Napagpasyahan namin na kapag nakatsyempo, ay tatakas kaming tatlo. Pero alam naming hindi iyon magiging madali. Dahil parang lagi na lang may mga matang nakamasid sa amin. Hanggang sa may natuklasan na naman kami na nagpatindig talaga ang aming mga balahibo. At doon na rin naging malinaw sa akin yung mga sinasabi ni Nita. Ang pagkakatuklas namin sa pinakalihim nila ay isa lamang aksidente. At ako ang una nakaalam noon. Dahil lang kumuha ko ng mga materyales na kakailanganin namin para sa aming ginagawa, ay di sinasadyang nabuksan ko ang isang pinto doon sa may bodega. Pintuan iyon ng isang silid na hindi ako dapat na pumasok. Pero dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano pang lihim ang mayroon na itinatago ang lugar na yon, kung kaya pinasok ko. At nakita ko ang isang makina na yari sa bakal. Hindi naman yun komplikado. Simpleng makinarya na sa itsura pa lang noon ay masasabi mo na kaagad kung para saan. Lalo pa nga at naroon pa yung mga bahid at bakas ng dugo. Ganon din yung mga bahagi ng katawan ng tao na nagkalat. May mga laman din na nagiling na nakadikit pa sa nasabing makina. Pero sino yung mga isinasalang doon? Yan talaga ang unang tanong na pumasok sa aking isipan. Pero nagmadali na muna akong makalabas ng silid na yon. Hindi ako pwedeng maabutan doon. Dahil siguradong ang katumbas noon ay ang buhay ko. Habang pabalik ako sa trabaho namin, ay nagkaroon na ako ng kutob sa kung sino ang mga isinasalang sa makinang iyon. Dahil hindi ko nakitang inilibing o nagkaroon man lang ng lamay
yung pinarusahan ng kamatayan. Tama. Ang mga isinasalang doon ay yung mga hinahatulan na mamatay. Nasabi ko sa aking sarili habang naglalakad. At di nga ako nagkamali. Dahil makaraan lang ang mahigit 1 linggo, ay may pinatawa na naman ng kamatayan. At napapansin kong kadalasan ay yung mga matatanda na. Pero sino ang kumakain sa ginigiling na katawan? Hindi naman naging mahirap para sa akin na sagutin ang tungkol sa katanungang iyon. Dahil nakita ko na minsang nagpalit ng anyo yung leader namin. At naniniwala akong hindi lang siya ang nag-iisang aswang sa loob ng samahan, kundi marami na sila. Dahil yung mga opisyal ay hindi lamang dugo ang iniinom, may ipinapakain din sa kanila. At sigurado akong iyon ay yung giniling na katawan ng tao. At napatunayan kong totoo ang kutob ko nang minsan magkausap na uli kami ni Nita. At kahit kami ay magiging aswang na rin kung hindi namin magagawang makatakas. Kinausap ko at kinumbinsi si Nita na sumama na sa amin. Pero hindi niya maiwan ang kanyang ina at isa niyang kapatid. Pero nag-alok ito ng tulong sa amin. Sinabi niya sa akin na pwede siyang maging mata at pandinig namin. Pagkat nagkukwento sa kanilang mag-ina ang tatay niya sa tuwing nakikipagpulong ito sa aming leader. At nang sabihan na kami ni Nita tungkol sa akmang pagkakataon kung kailan namin dapat isagawa ang pagtakas, ay naganda talaga kami. Pero pinanatili naming kalmado ang aming mga sarili. Hindi kami nagpahalata. Pero 2 oras na lang bago namin isagawa yung pagtakas, ay pinuntahan kami ng tsuy ni Jun at inutusan siya nito. Magdadahilan pa sana kami para iba na lang ang utusan niya. Pero sumenya sa amin si Jun na sinasabi niyang ayos lang. Pinigilan niya na kami dahil baka makalata pa ang kanyang tsuyin. Kung kaya, kinabahan kami ni Kuya. Dahil baka magkwento si Jun sa kanyang tsuyin. Lalo pa nga. At siguradong hindi na ito makakasama sa gagawin naming pagtakas. Dahil minsan na rin akong nautusan ng tsuyin niya tungkol sa bagay na yon. At inabutan talaga ako ng ilang oras. Dahil maraming dapat na isa lang alang kapag naglilinis ng mga kasangkapang ginagamit namin sa pagtitipon. Ang daming mga seremonya. Magkaganon pa man, ay naglakas loob pa rin kami ni Kuya. Naisip naming bahala na. Dahil iyon lang ang nag-iisa naming tsansa. At siguradong hindi na talaga kami makakalis pa doon ng buhay kapag hindi pa namin isinagawa yung plano naming pagtakas na iyon. Mabigat sa loob namin na iwan si Jun. Pero wala naman kaming ibang paraan na maisip. Ipinanalangin na lang namin na sana ay wag talaga siyang magsalita ng kahit ano tungkol sa plano naming pagtakas. At sana'y makagawa rin siya ng paraan na makatakas sa lugar na yon. Nang sumapit na yung takdang oras ng pag-alis namin, ay parang tambol talaga yung dibdib ko dahil sa lakas ng pagkalabog nito. Grabe talaga yung kaba na naramdaman ko. At kahit yung kuya ko, alam kong kinakabahan din siya dahil tahimik lang ito. Ni isang kataga ay wala talagang namutawi sa kanyang bibig. Kabisado ko si Kuya. Ganon siya kapag kinakabahan. Doon kami sa silong nang tinutuluyan namin dumaan. Hindi rin kami sa pinakadaanan naglakad. Sa halip, doon kami sa masukal na bahagi. At kahit matataas yung mga ligaw na halaman, ay hindi iyon naging balakid sa aming magkapatid. Dahil na rin sa tindi ng pagnanais naming
makaalis na sa malaimpyerong lugar na yon. Nang magsimula na kaming kumilos palayo, ay hindi na talaga kami tumigil pa hanggat hindi namin nararating yung malaking kalsada. Pero nang malapit na naming sapitin iyon, ay natigilan kaming bigla ni Kuya. Dahil nakakita kami ng mga liwanag at di nagtagal, ay narinig na rin namin yung mga boses nila. Kung kaya, nagtago na muna kaming sandali. At nang makalampas na sila, ay saka kami nagpatuloy. Laking pasalamat talaga namin nang marating na namin yung aming destinasyon. Pero humanap muna kami ng mapagpapahinga namin na hindi kami makikita dahil wala nang bumabiyahe ng mga oras na yon. Kaya kailangan pa namin maghintay ng matagal. Hanggang sa may nakapansin sa amin at nagmagandang loob ito na kami ay ihatid sa pier. Nagbigay pa nga kami ng panggasolina para sa tricycle niya pero tinanggihan ito. Naawa ito sa aming magkapatid. Kung kaya ayos lang daw at wag raw namin iyong alalahanin. Hanggang sa nakauwi kami ng kuya ko. Pero agad kami nagpatingin sa isang manggagamot dahil sa pag-aalala na baka nahawaan na rin kami. Nasa kabutihang palad naman ay walang nakita yung tumingin sa amin ng anumang sintomas o palatandaan ng pagiging aswang. At nang magpabayang kami ay nagulat kaming dalawa ni Kuya nang aming makita si June. Tuwang-tuwa kami dahil nakaligtas din siya. Kwento niya sa amin nung gabing tumakas kami ay may dumating ng mga tao. May kasama silang mga pulis at sundalo at iniligtas sila. At mas natuwa pa ako nang malaman kong pati pala si Nita at kapatid nito ay nasagip din. Pero hindi ang nanay at tatay niya. Hanggang dito na lang po ang kwento at karanasan kong ito. Isang karanasang nagturo sa akin na kahit nasa pinaka-miserable kang sitwasyon ay mayroon pa ring pag-asa. Kailangan mo lang magtiwala at gawin kung anong sa palagay mo ay tama. Isang karanasang nagpatunay din na marami talagang kababalagan ang nagaganap sa araw-araw dito sa mundo. Isang karanasang kahit sa hinuha ay ayaw ko nang maulit pa. Mayroon pong dumating sa baryo namin noon na isang mag-anak. Hindi po namin alam kung taga saan ang mga ito. Bali silang tumira sa bahay nung kababaryo naming namatay na si Tandang Berto. Nag-iisa lang kasi sa buhay yung kababaryo naming ito. At natagpuan na lang itong wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay nang minsang may nagawi at naapadan sa bahay niya. Nakakakilabot at karumal-dumal ang pagkamatay ng matanda. Tadtad dito ng napakaraming sugat sa kanyang katawan at wakwak ang tiyan. Makaranang mahigit 2 linggo matapos itong mailibing ay dumating na yung sinasabi kong mag-anak. Kaya ipinagpalagay na lang namin na marahil ay kamag-anak sila ni Tandang Berto. Mula nang dumating ang mga ito doon sa lugar namin, ni isa na taga roon sa amin ay wala pang nakausap. Kahit isa sa kanila, halos hindi sila lumalabas ng kanilang bahay. At kung lumabas man, ay madalas mo silang makikita na naroon lamang sa may bakuran. Pero kadalasan ay nakasarado ang bahay nila. Laging nakasara ang mga pintana at pinto. Noon pa man ay may mga nangyayari ng kababalagan sa lugar namin. Ilan sa mga kababaryo namin ang nakaranas ng tambangan ng aswang.
At ang kanilang pinaghihinalaan noon ay si Tandang Berto. Kaya paniniwala ng marami sa amin noon ay aswang din yung mga kamag-anak nitong dumating. At lalo pang ang tumibay yung hinala namin sa mga ito nang kahit minsan ay hindi man lang nakihalubilo o nakisalamuha. At mula nang sila ay dumating, kapansin-pansin ang sunod-sunod na nakunan ng mga kababaryo naming buntis. At ang pinakamatindi sa lahat ay yung pagkamatay ng isang binatilyo na natagpuang wala ng buhay sa may Kakahuyan, na napakaraming malalaking sugat na ang bakas ay bunga ng pagkakakagat. At may malaking hiwa din ito sa kanyang tiyan, dahilan para lumabas ang kanyang mga bituka. At ayon sa mga nagsuri ng katawan ng binatilyo, may mga pangunahin at mahalagang laman loob ito na nawawala. Pero ang pinakatumatak talaga sa isipan ko ay yung isang braso at binti nito na halos buto na lang, pagkat isa ako sa nakakita mismo na para talagang kinain ng mga laman. Ang sabi ng iba ay mapangis na hayop ang may gawa noon. Pero marami sa mga taga sa amin ang naniniwalang iyon ay kagagawan ng isang aswang. At ang pinaghihinalaan nila ay yung mag-anak na bagong dating sa baryo namin. Pero wala namang sapat na ebidensya na magtuturo sa kanila na sila nga ang gumawa noon. Nagpatuloy pa yung mga nakakatakot na pangyayari at kababalagan sa lugar namin. Halos wala nang ang lumalabas kapag gabi dahil sa takot na mabiktima sila ng aswang. Hanggang sa isang araw ay napalitaan na lang namin na may namatay na naman. At iyon ay yung tatay ng kaklase ko na si Mang Fausto. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa amin sa biglaan nitong pagkamatay. Dahil sa edad nitong 50 mahigit ay talaga namang napakalakas pa. At hindi rin nagkukwento yung mga naulila niya tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay nito. Isang gabi ang nakipaglamay kami ay doon na nagbagong bigla ang ihip ng hangin. Doon na rin nalinawan ang marami sa amin. Maghahating gabi na noon at araw iyon ng Biyernes. Kung kaya, bala ko talaga magpuyat nung gabi na yon at makipaglamay hanggang sa madaling araw, pagkat wala naman kaming pasok sa kinabukasan. Kasalukuyan kami noong naglalaro ng baraha nang bigla na lang kami nakarinig ng malalakas na sigaw at biglang nagkagulo. Nang mapalingon ako ay kitang-kita kong bumangon si Mang Fausto mula sa ataol nito. Nakaupo siya at nakakatakot ang itsura na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. May dugo pang lumalabas sa kanyang ilong at bibig. Kaya bigla na akong napatayo at nakitakbo na rin. Sa isang iglap ay nalinis bigla ang lugar nila. Tanging sila na lang ang natira. Nagsiuwian kami noon na punong-puno ng takot. Mula noon ay wala nang naglakas loob pa na magpunta sa bahay nila. Iniwasan na rin sila sa baryo namin. At maging sila man ay naging mailap na sa mga tao. Halos hindi na rin lumalabas ang mga ito ng kanilang bahay. Doon namin nalaman na ang totoo pala talagang aswang ay ang buong pamilya ni Mang Fausto at hindi si Tandang Berto at mga kamag-anak nito.
na kaya pala nagpunta ang mga ito doon sa lugar namin ay upang ipagiganti si Tandang Berto, kanila Mang Fausto. Dahil sila pala ang pumatay dito. Pagkat alam ni Tandang Berto ang ukol sa kanilang lihim at kinalaban niyang mga ito. Pero sa kasamaang palad ay natalo siya nang sugurin ng buong mag-anak ni Mang Fausto. At kaya pala ayaw sabihin ng mga ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Mang Fausto ay dahil ang gumawa pala noon ay yung mga kamag-anak naman ni Tandang Berto. Pinatay nila si Mang Fausto. Ngunit sa kasamang palad ay nabuhay pa ito pagkat may lahi rin pala itong maranhig. Nalaman namin ang tungkol sa mga bagay na ito nang sugurin mismo ng anak ni Tandang Berto ang bahay nila Mang Fausto at hinamon sila nito. Ni isa sa kanila Mang Fausto ay wala talagang lumabas hanggang sa dumating na rin ang buong pamilya ng anak ni Tandang Berto, kung kaya nagkabistuan na nung mismong araw na yon. Ang daming mga tao na nakiusyoso noong mga sandaling iyon, pero hindi naman magawang mapasok sa loob ng bahay sila Mang Fausto. Kaya nung huli ay wala rin silang nagawa. Pati yung mga asawa ng nakunan at kamag-anak ng pinatili yung nilapa ay galit na galit. Kahit pa nga wala silang pinangahawakang ebidensya maliban sa mga isiniwalat ng kaanak ni Tandang Berto. Nang sumunod na araw ay nalaman na lang ng buong baryo na umalis na sila Mang Fausto ng palihim, na sila pala talaga ang may kagagawan ng mga kababalagan at patayan doon sa aming baryo. Nang husay nilang makisalamuha at makipagkapatao, yun pala ay may itinatagong maitim na lihim. Kaya kung minsan ay hindi talaga dapat na paniwalaan kaagad kung ano yung basta nakikita lang natin. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na nangyari dito sa probinsya namin. Totoo po itong naganap, pero halos 2 dekada na rin siguro ang nakalipas. Tungkol ito sa kababaryo naming si Enteng. Mabait na tao si Enteng at matulungin. Bali si edad niyang 30 noon ay wala pa rin itong asawa at mag-isang namumuhay sa bahay nila. Uli lang lubos na kasi ito pagkat kapwa nang namatay ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang siya. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Enteng. Grade 2 lang ang inabot nito. Asa lang ito sa kapirasong lupa na naiwan sa kanya ng mga magulang. Bukod sa may mga pananim din siya at alagang mga manok, ay mahilig din ito manghuli ng isda, kung saan ito dumadayo sa panghuli. Pagdating sa ugali, ay wala ka talagang maipipintas sa taong ito. Mapagbigay din ito at hindi maramot, lalo na kapag marami siyang huli, na bawat madaan ng bahay ay kanyang binibigyan ng isda. Pero hindi malinis sa katawan si Enteng, kung kaya iyon yung isang bagay na ipinipinta sa kanya. Kaya kung minsan ay napagkakatuwa nito at nagiging punot dulo ng usapan sa mga umpukan. Isang araw ay bigla na lang napabalita na hindi umuwi ang anak ng kababaryo namin na si Aling Mila. Dalaga ng anak nito at maganda, si Lisa. Ang paniniwala ng marami ay baka nagtanan raw ito
Pagkat alam sa buong baryo na mayroon itong nobyo. Kaya matapos ng buong araw ng paghahanap at hindi ito makita, ay itinigil na nila at ipinagpalagay na nga na ito ay nagtanan. Nang sumunod na araw ay isa pang dalaga ang nawala at wala itong nobyo. Hindi rin ito pala barkada, kung kaya nagtaka talaga sila kung saan ito napunta. Matyaga talaga nila itong hinanap. Hanggang isang kababaryo namin ang nakapagsabi na nakita niya ang isang tsinelas nito. Kung kaya, agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila na may mga bakas at bahid ng dugo. At maging yung kapares ng tsinelas nito ay nasa may gawing unan lang, na para talagang sinadyang iniwan ng dalaga para kung sakali ay may makakita. At nagtaka ang lahat nang tuntun nila yung bakas ng mga paa at dugo, dahil papunta iyon sa bahay ni Enteng. At nagulat sila sa kanilang natuklasan, dahil nakita nila doon ang anak ni Aling Mila na si Lisa, na wala ng buhay at putol-putol na ang katawan at animoy baboy na kinarne. Nakapatong ang pugot na ulo nito sa mesang kawayan, habang yung ibang parte ay nasa may palanggana. Nagkalat din ang napakaraming dugo. Naroon din yung isa pang dalaga at kasalukuyang naghihingalo dahil sa dami ng sugat na tinamo at laki ng hiwa sa kanyang tiyan, na nakaluwa na at lumabas ang kanyang mga bituka. Humingi ito ng tulong sa kanila at sa mahinang tinig ay sinabi nitong aswang si Enteng. Sa kasamang palad ay hindi na nila nailigtas yung isa pang dalaga na kababaryo namin. Hinanap nila noon si Enteng pero hindi na nila ito nakita pa. At malamang ay natunugan na sila. Mula noon, kahit anino nito ay di na nila nasilayan pa. Paniwala ng marami sa lugar namin, nahawa lang ito dahil siguro sa kadadayo niya sa ibang lugar, dahil sa panguhuli ng isda. At doon nagkalat ng lagim sa aming baryo. Sinunog nila noon yung bahay ni Enteng. Naging wanted pa nga ito sa aming buong probinsya. Pero wala talaga nakakita dito kahit sa mga karatig bayan. Makalipas ang isang taon mahigit mula nang mangyari yung karumaltumal na ginawa ni Enteng, ay may dumating sa baryo namin na isang matandang lalaki na gusgusin. Sa itsura pa lang nito ay masasabi mo na talagang isa itong palaboy. Mahaba ang kanyang buho at marumi ang buong katawan. Bigla naming naalala si Enteng. Hindi naman ganun karumi si Enteng pero yun kaagad ang pumasok sa isipan namin. Bigla naman kaming nagulat at natigilan nang sumagot ito at sinabing may nakilala siyang Enteng pero patay na raw ito pagkat kanyang pinatay. Kasi aswang daw ito at pinatay ang mag-ina niya. Pinatuloy daw niya ito sa kanilang pamamahay nang makiusap sa kanya. Dahil sa mga narinig namin ay talaga namang kinilabutan kami. Seryoso yung lalaki sa kanyang mga sinabi at naramdaman namin yung kanyang sinseridad.